pag-uusapan natin ito po 'no, yung pong maganda rin kasi napakinggan natin, si Banat Bay, tungkol po dun sa purpose 'no, nung pagkikita-kita nila ni Pangulong Duterte ng mga banateros at tsaka hindi ko alam kung may kasama pang ibang mga vlogger, sila Attorney Trixie yata. Pinaliwanag po sa kanila ni Pangulong Duterte yung hakbang maisog 'no, at naliwanagan naman para maliwanagan po ang lahat 'no. Kasi ang dami pong mga fake news na pinamamalita nitong mga vlogger sa kabila. Kabila meaning yung mga BBM vloggers. Pag-uusapan din po natin ito pong, si Ontiveros, gusto pong pagpaliwanagin si Pangulong Duterte sa 46.7 billion transfer ng, DOH funds sa DBM 'no, yung, COVID transfer 'no. Ayon po kay, Gordon, ito po ay, tumataginting na 11 billion corruption. Yung nawala daw dun sa transfer na yun ay 11 billion. Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka at iba pang balita 'no. Kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Dahil po sa lakas ng ulan 'no, kahapon, biglang bumuhusan ulan. Saglit lang 'yun, 'di ba? Saglit lang po yung ulan pero nakita niyo po ayan baha sa Las Piñas, dulot ng malakas na pag-ulan ngayong araw, June 5. Kita po natin, may baha 'no. Ganito po sila. Eto po, normal po 'to 'no, 'pag umulan sa Kamaynilaan, alinmang parte ng Maynila, talaga pong merong pagbaha, 'di ba? Pero iba po ang sitwasyon 'pag bumaha po do'n sa Davao. Dito sa atin sa Maynila, normal lang 'yan 'no, bumabaha kasi umulan, eh. Sa Davao po, grabe na po reaksyon niyan 'pag meron pong, umulan. 'Pag, bumaha po sa Davao, ang sasabihin kaagad nila, "Oh, 'di ba may budget si Pulong, bakit may baha pa rin?" Ganyan po ka-unfair yung lahat ng mga kalaban ng mga Duterte sa mga Duterte 'no. 'Pag sa Davao, wala pong karapatang bumaha. Dito po sa Las Piñas pinakita, meron po ba naghahanap na, "Oh, 'di ba may budget yung Las Piñas?" May narinig po ba kayo naghanap na, "'Di ba may budget yan Las Piñas? Bakit bakit, bakit may baha pa rin?" 'Di ba? "'Di ba may budget ang Maynila, bakit?" Wala pong nagtatanong ng gano'n, eh. Pero minsan lang po natin mabalitaan na bumabaha sa Davao. Naku, dapat hindi bumabaha kasi may budget, eh. 'Di ba? May budget 'yan, eh. Ganyan po ka-unfair 'no, sa mga Duterte. Ito pong media, ito pong mga vloggers, ganyan po ka-unfair sa pagdating sa pagsita sa mga Duterte. Okay, pag-usapan na natin 'tong mga konkretong balita 'no. Ito po, narito na naman tayo kay, Ontiveros, the real senator. Yan. Imbestigahan dapat, Ontiveros wants Rody Duterte to explain 47.6 COVID fund transfer. No? Parang bago, no? Parang ngayon lang nila natuklasan. Ito naman po ang sinabi ni hinggil po dito, no? Si Gordon naman, ano naman ang sinabi ni Gordon? So far, that's how far we have gone. 11 billion was lost to corruption, principally because, even the ombudsman and I are saying the hospitals in Mindanao never received the supplies. And for that matter, hindi na naumpisahan yung bayanihan.
That is before it started, Lincoln Ong was already supplying PSDBM with 500,000 worth 27.7 million. But in reality, the Department of Health brought the same mask for 16 pesos. Hindi ko po maintindihan kung ano po yung... Okay. Yan siguro yung sinasabi niya na resulta ng kanilang investigasyon. So 11 billion daw yung nanakaw. Wala namang problema. Wala akong problema doon no? Sa investigasyon ng Senado. 7 buwan kayo nag-imbestiga Alangan naman wala kayong nahita. Diba? Ito naman po sinabi ni Ontiveros, since Duque made this statement under oath, former President Duterte should be included in the investigation, especially since it can be proven that he was introduced to Parmali officials by Michael Yang, his special advisor in 2017. Duterte should at very least explain the policy consideration that resulted in his directive to Sec Duque. So, malinaw po sa kanila na naniniwala sila na dapat imbestigahan si Duterte ngayon. No? Ang tanong ko po, hindi po ba inimbestigahan nyo na yan ng 7 months? Parmali po yan Yung inimbestigahan po ngayon ng HOR, inimbestigahan po yan ng Senate ng 7 buwan. Parmali po ang tawag doon sa investigation. Tanong ko lang po, Senator Ontiveros, mag-uulitan po ba? Mag-investigate po ba ulit kayo sa Senate? Iimbestigahan nyo po ba ulit sa Senate yung inimbestigahan nyo na ng 7 buwan? Wala na po bang katapusan? Yung investigasyon ninyo na natapos nyo na, iimbestiga po uli kayo ngayon? Hindi po ba pwede na kasuhan nyo na sila kasi tapos na kayong mag-imbestiga Sinasabi ni Gordon, 11 billion yung nakita nilang corruption. 11 billion na nanakaw doon sa transfer ng 46.7 billion. Ang tanong ko po, may naisang pabubang kaso kay Pangulong Duterte? Ngayon na, 2 years na pong hindi presidente. Pwede na pong kasuhan. Meron na po ba nagkaso tungkol po dyan sa Parmali kay President Duterte? Ano po inaangal nyo kung hindi naman kayo nagkakaso? Di po ba? Saan nyo po balak singilin? Sa dakdakan lang? 11 billion, dadakdakan nyo lang kasi gagamitin nyo sa eleksyon. Paninira lang po ba gusto talaga natin? O katarungan? Kasi kung sigurado kayo na may nakawan at ang magnanakaw ay si Pangulong Duterte, hindi po ba mas maganda, mas gusto ng tao? Alam niyo mga tao, sabik na sabik yung mga kakampi nyo. Sabik na sabik na makulong si Duterte. Wala naman po kayong may kaso. Sasabihin ko po kung bakit wala kayong may kaso. Mapapahiya kayo Di po ba nakakahiya yun na senador kayo ng Pilipinas? Nagkakaso kayo sa alam nyo namang walang kasalanan. Imposible naman pong hindi nyo balak kasuhan si Duterte. Kung totoong meron kayong ebidensya, kinasuhan nyo na yung mga Duterte. Hindi lang po si Pangulong Duterte, kasama po si VP Sara Duterte. Gigil na kayo Alam nyo sa totoo lang po, gigil na kayong magkaso sa mga Duterte. Wala lang talaga kayong maikaso. Wala lang talaga kayong kaya lagi pahiwatig. Aba, nag-transfer pala ng pera mula DOH papuntang DBM. Bakit po nag-transfer? Ang tanong ko. Inutos po ba ni Duterte na i-transfer mo yung pera ng DOH? Kasi ang inamin ni Duque ito inutusan sila ni Duterte.
na mag-transfer ng pera sa DBM. Para saan? Para bumili ng PPE. Bumili ng mga pangangailangan ng mga doktor, nurses at ng ospital dahil nasa pandemic tayo. Sinabi po ba ni Duque na inutusan ako ni Duterte na i-transfer at ibulsa namin yung kalahati o 1/4 o 1/10 o 1/8? May inamin po ba si Duque na ganun? Transfer eh. Alam niyo ang problema ng mga politiko ngayon, hanggat maididiin nila si Duterte kahit wala pong sinasabi na kaso. Yun yung pagkakaiba noon eh. Noon may binibintang eh. 'Di ba? May binibintang kay Napoles. Sabi, nakipagsabuatan itong mga senador at congressman kay Napoles para kunwari si Napoles ay magbibigay ng mga sa mga NGOs o kung kanino pa man. Ang linaw po nung nakawan dun eh. Pondo ng senador at congressman ipapadaan kay Napoles. Si Napoles yung magbibigay sa mga kunwa-kunwari ang mga NGOs, etc. Malinaw po yung binibintang eh. Walang NGO, hindi legit yung NGO, hindi legit yung mga programa. Bahala na si Napoles gumawa ng mga kunwa-kunwari ang NGO. May bintang, ano pa, CTE, bribe para magkaroon ng CTE. Noong araw, malinaw po yung mga bintang. Ngayon ang mga bintang sa mga Duterte, mapakesara, mapakepulong, mapasa tatay. Ang bintang sa mga Duterte, panay pahiwatig. Yung ginugulat lang tayo. Transfer ang 47.6 billion, transfer? Bakit transfer? Aba, may anomalya yata dyan. Wala naman po silang sinasabi kung ano yung mali. Illegal po ba yung pagtatransfer? Hindi. Ninakaw ba yung mga pera? Binulsa ba ni Duterte? Hindi rin. O bakit nyo? Bago nyo imbestigahan yung tao, bago nyo abalahin, pagbintangan nyo muna ng krimen. Wala nga kayong binibintang eh. Ganon din si Sara Duterte. Ito po, meron po sila na rin na nagpapaliwanag. Bakit nagalit yung mga Duterte kay BBM? Pakinggan po natin ang paliwanag nila. Alam naman natin yan kung saan nagsimula yan, di ba? Yung pinagbintangan yung magnanakaw hindi naman pinagbintangan magnanakaw. Pinalalabas nyo na magnanakaw si Sara Duterte. Di ba? Eto, ano yung sinabi nila? Bakit sila galit na galit daw yung mga Duterte? Ito, let's summarize. Sabi nito ni Davao Migrant. Galit na galit ang ganid na pamilya kay Bleng Blong dahil una, nabuking ang paggastos ni Inday Lustay ng 125 CIF in 11 days. Paulit-ulit po yan, no? Nilustay ng 11 days. Ang tanong, may krimen po ba pag 11 days mong ginastos? Wala. Illegal po ba yun? Hindi. Bakit paulit-ulit? Para lang tayo, 11 days? 11 days ginastos? Ikalawa, disapprove ang 650M CIF budget. O ganun pa rin, no? Sila na nag-disapprove. Sila pa yung galit. Ikatlo, panggigipit sa fake news ng SMNI. Wala na po, no? Nagalit na po yung mga Duterte doon pa lang. Pinalalabas nyo kasing magnanakaw yung mga Duterte. Wala naman kayong binibintang na sila yung magnanakaw.
Ganun lang po kasimple yun. Talagang magagalit sa inyo pag yung tapat na tao pinagbintangan nyo magnanakaw, magagalit talaga sa inyo. Slashing of Pulong's district budget to 500 million for 2024. Etc. etc. Yan po raw ang kinagagalit ng mga Duterte kay Bongbong Marcos. Hindi po ba karapat dapat magalit? Nitim mo tapos sisiraan mo. Sisiraan ng mga kakampi nyo tungkol sa confidential. In fact, hiningi yun ni Sara Duterte sa presidente. Di ba? Binigay. Kayunitin mo ko nang hingi ako ng budget, binigyan mo ko ng budget. Nung ginastos ko, pumalag yung mga kakampi mo. Sa pangunguna ng pinsan mo. Okay. 7 buwan, balik tayo rito kay Senator Ontiveros. Senator Ontiveros, parang inaamin nyo ba, no? Ito tanong ko sa inyo. Inimbestigahan nyo ng 7 buwan, kasama ka ron, kasama si Gordon, kasama si Kiko Pangilinan, no? Kasama lahat ng senador na nag-imbestiga dyan. 7 buwan yung inimbestigahan yan. Ibig sabihin, sa 7 buwan na inimbestigahan ninyo, yung Parmali, hindi nyo wala kayo napatunayan na may ugnayan o nagnakaw si Duterte. 7 buwan ha. Tapos pang ilan pa lang to ng araw ng HOR. Inaamin nyo ba na mas mahina kayo sa HOR? Kasi kayo 7 buwan eh. Hindi nyo na iugnay eh. Ngayon, umaamin ka ba na mas magaling yung House of Representatives sa inyo? Pangalawa pa lang ba yan o unang beses pa lang? Naiugnay na kagad nila si Duterte? Ito ba iimbestigahan nyo uli sa Senado? Ulitan po ba? Mag-uulitan ba kayo o nakikisawsaw ka lang sa House of Representatives? Ang dami mo nang iniimbestigahan. No? Gusto mo nang iugnay si Alice Go. Pinasasama mo, iugnay mo siya kay Duterte. Hindi mo nga maiugnay si Alice Go kay Duterte. Sasawsaw ka pa rito sa HOR. Dami mo nang iniimbestigahan eh. Gusto mo imbestigahan lahat ng pogo, Pero ang tanong, meron din nag-transfer ngayon ng pondo eh. Halos kalahati lang yung pondo na yun. Yung 46.7 billion na pinag-uusapan natin na naganap noong araw ng may pandemya. Gusto mong questionin, emergency yun. Wala naman kayong batas na masabi na yan ay mali yung ginawa. Kasi kung mali po ang ginawa, bakit po hindi kayo magsampa ng reklamo laban kay Duterte? Huwag niyo sabihin hawak ni Duterte yung mga korte. Dahil lahat ng kaalyado ni Duterte, karamihan ng mga madikit kay Duterte na local official, nasuspindi na. Kaya hindi kami maniniwala na kaya ayaw nyo sampahan si Duterte dahil hawak niya yung korte. Bakit ayaw nyo sampahan? Okay, ang tanong pa ito. Ngayon nangyari, walang pandemya ngayon. Pondo ng PhilHealth, kinuha ng Philippine government o binigay o kinuha, sinurrender, kung ano man yung right term. May transfer na naganap. Ngayon, walang pandemya ngayon. Doble, 90 billion. Bakit wala kayong balak imbestigahan? Ako nasasagot kasi hindi involved ang Duterte. Wala kayong balak imbestigahan kasi hindi nyo maiugnay si Duterte.
Wala kayong balak imbestigahan kasi ang puputukan yung gobyerno ngayon, nakakampi nyo. Hindi ko naman sinasabing may kasalanan eh. Kaya nga mag-imbestiga kayo. Kasi kung ang kinakatwiran nyo yung mga transfer ng fund, minamasamaan nyo yung transfer ng fund para bumili yung DBM ng PPE. Ito po, para saan po yung pagtatransfer mula PhilHealth na pera ng mamamayang Pilipino mula sa kontribusyon, transfer sa gobyerno ng Pilipinas. Ano pong gagawin naman ng gobyerno doon sa pera ng PhilHealth na sinasabi ni Roque na illegal? May nag-aakusang illegal, ayaw niyong imbestigahan? Yung hindi nyo sinasabing illegal, yun yung gusto nyong imbestigahan ulit? Asawa ko to. Mahal, nakalive ako. Mamaya na. Nawala na tuloy ako sa FB. Hindi po ba? Inaakusahan ko, sabi ni ni Roque, illegal 'yan dahil siya yung gumawa ng batas ng PhilHealth. May nagsasabing illegal, etong wala nagsasabing illegal, yun yung imbestigahan nyo dahil involved si Duterte. Pero eto, may nagsasabi, yung gumawa mismo ng PhilHealth law, si Roque. Thank you very much kay Bernadette Loimker na nagbigay sa atin ng 10 Australian dollars na pangkape. Bakit ayaw ninyong imbestigahan? Di po ba? Ang linaw yun. Yung mga nangyayari ngayong katiwalian, bakit ayaw nyong imbestigahan? Yung 800 billion na unprogram na budget, total budget ang pinag-uusapan, di ba? Umaasta kayo na kayo ay nagbabantay ng budget. Bakit ayaw nyo imbestigahan? Kasi kasama kayo doon. Budget yan ngayon eh. Bakit may unprogram yung budget? Yan yung mga gusto naming malaman eh. Bakit hindi nawawala bakit hindi mapababa yung presyo ng bilihin? Hindi na ma-involve ang Duterte dyan eh. Bakit namin pakikialaman yan? Yung involved lang po mga Duterte. Halatang halata eh. Basahin ko lang tong sinabi ni ewan ko kung nabasa ko na kanina. Sobrang makakalimutan. At paalala lang po natin, no, meron pong ngayon. Mayroon pong ngayong pumuputok na bulkan. Wala po tayong balita kung ano po nagaganap. So far, nabasa ko na pala to. 11 billion. Okay. 11 billion daw yung ninakaw dyan sa transfer na yan. So, yung transfer pala, dahil sa investigasyon, very good po. Senator Gordon, wala akong problema kung natuklasan ninyo na may nakawan na naganap. May problema ako, kasi nasubaybayan natin yan, nakikinig tayo eh. Lahat ng mga tumatalsik dyan na panood natin eh. Wala pong problema sa may makita kayo magnanakaw. Ang problema, yung inuugnay niyong pilit si Pangulong Duterte. Wala kayong papel, walang papeles, no? Na nagsasabi na ugnay si Duterte diyan sa Parmali. Wala rin ni isang testigo na nagsabi na may kaugnayan si Duterte sa Parmali. Pero nung lumabas yung inyong report, parang ang utak na ng Parmali ay si Pangulong Duterte na. Kaya nga hindi nyo nakumbinsi yung mga senador eh. Kaya nga hindi kayo
Kaya nga hindi kayo nakabuo nung Senate committee hearing report. Wala kayo nabuong report kasi ayaw pumirma ng mga senador. Sabi ng mga senador po dyan, narito tayo, 7 buwan na nating tinalakay ito. Walang testigo na nagtuturo kay Duterte. Tapos pagdating ngayon, involved na si Duterte. Yun yung sinasabi natin. Na maliwanag na politika. Ngayon, politika din po. Mag-e-election na eh. Ano yan? Every election, meron kayong ganyan? Every mag-e-election, uungkatin nyo yung mga kasalanan ni Duterte. 3 po ngayon na nakasalang after 2 years. 2 years na po na hindi presidente. Inuungkat nila ngayon. Wala po silang iniimbestigahan sa kasalukuyang gobyerno. Tanong ko lang sa inyo sa Kongreso at sa Senado, wala bang nangyayaring katiwalian ngayon? Bakit si Duterte po yung tapos na yung panunungkulan yung iniimbestigahan nyo? Dapat magsampa na kayo ng reklamo, mga private citizen na yan eh. Bakit nyo pa iniimbestigahan? Wala na po sila sa posesyon. Kung talagang katarungan ang gusto ninyo, di ba? Nagsasampa kayo ng kaso. Huwag nyo pong sabihin na tsaka kayo magsasampa ng kaso pagkatapos ng investigasyon. Aabangan din namin kung magsasampa talaga kayo ng kaso. Sa bagay, mahilig yan eh. Si Franz Castro pa. Sinampahan niya nga ng kaso si Duterte, di ba? O ano sabi ng sa Quezon City pa lang, dismiss agad. Wala eh. Ang kaso mo kay Duterte, ano lang eh. Thank you very much kay Micheline Bagamano na nagbigay sa atin ng New Zealand $39.99 New Zealand dollars. Maraming salamat sa iyo, Micheline. So lahat po to politika lang to. Kasi kung hindi kayo namumulitika, kasuhan nyo na si Duterte. Dahil si Duterte ay hindi na presidente, hindi na kinakailangan idaan-daan dyan. 7 buwan na yan eh. Tapos na tayo yan, nag-7 buwan ng hearing eh. Kunin nyo na lang lahat nung napag-usapan ni Gordon, kung talagang involved si Duterte, kasuhan nyo na. The fact na hindi nyo kinakasuhan, wala talaga kayo. Pero bakit nyo kinakailangang i-hearing? Bakit nyo po bakit kahit walang kaso gusto nyo pa rin i-hearing? Simple lang, para masira yung Duterte. Parang yung kay Sara yan, may kaso na ba si Sara tungkol sa pagnanakaw? Nung 125? Wala. Kasi walang base yan eh. Wala namang COA report na kumu-question doon sa paggastos ni Sara Duterte sa 125. Ulitin ko po, lumabas na po yung hinihintay niyong COA report eh. Wala po nakalagay doon na katiwalian. Kaya hindi po nila masampahan ng reklamong katiwalian. Ang nirereklamo po nila, sabihin nyo, bakit anong pinadidismiss ni Sara? Yung pong pagtatransfer ng pera. Legality, lang po, technicalities po. Hindi po yung binul sa bato o hindi. Para malinaw po sa inyo yung mga issues. Kay Pulong din, bakit wala rin kayong kaso? Paulit-ulit yan, di ba? May panahon na talagang araw-araw si Pulong may budget, si Pulong may budget, si Pulong may budget. Bakit wala kayong kinaso? Hindi naman objective nyo na malaman kung meron ba talagang ninakaw o wala eh. Hindi nyo nga inaakusahan na nagnakaw si Pulong. Ang sinasabi, kahit na mo yan, pigain mo sila, sasabihin lang ng mga yan, ang sinabi lang naman namin, may kaso si Pulong. Ay, may kaso. Ang sinabi lang naman namin, si Pulong ay si Pulong ay may budget. Hindi naman namin sinabing binulsa ni Pulong eh. Di ba? Ganun po yan eh.
Okay. Punta po tayo rito sa iba pa. Alam niyo po, bidang-bida ngayon si Martin Romualdez. Tignan niyo po 'to. Romualdez facilitates 40 million in aid to Canlaon eruption victims. Parang parang si Martin Romualdez yung presidente ng Pilipinas. House Speaker Martin Romualdez is expediting the release of 40 million in aid to affected residents in response to the recent eruption of Canlaon volcanoes on Negros Negros Island. Ang tanong ko po, kayo po ba ang congressman dyan sa Negros? Ikalawa ko pong tanong, hindi po ba presidente yung mga nag-uutos na bigyan ng budget yan? Unless na galing sa'yo yan, Speaker Martin. Sabi ni Representative Martin, President Marcos' directive was clear. We must act swiftly and decisively to provide relief to those affected by this natural disaster. These funds will provide much needed support to affected residents in Negros, Oriental, etc., etc. by the eruption of Canlaon volcano. Diba? Bidang-bida na naman si Martin. Siya yung nagbibigay ng pondo. Ang galing, no? Tapos lahat, mga media, nakasubaybay sa mga ginagawa ni Martin. Nakakalat yung pagmumukha ni Martin, di ba? Okay, tapusin lang, sige, okay na pala yan. Ito pa isa. Tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na suportado niya ang panawagan na taas sweldo ng mga guro. Ulat ni Melanie Reyes. Suportado ni Martin ang panawagan na taas sweldo ng mga guro. Suportado naman ni Martin. Meron pa yan. Marami yan si Martin. Okay. Speaker Ferdinand Martin Romualdez is confident that the reduction of tariff for imported rice and the direct sale of imported rice to Kadiwa centers will bring down the retail price of rice. Martin na naman, no? Pinabababa ni Martin ang presyo ng bigas. Natitiyak niya na yung pagre-reduce ng taripa ay bababa yung presyo ng bigas. Galing, no? So isang pasadahan, 3 Martin Romualdez ang balita, no? Sinusuportahan niya yung pagtataas ng sweldo ng mga guro. Sinusuportahan niya yung pagbaba ng presyo ng bigas. Di ba nagtakal ka pa nga na 20 pesos na bigas sa Cebu? Isang araw lang yun, di ba? Isang araw lang, balik na sa normal dahil wala ng budget. At ikatlo, pinabilis niya yung pagre-release ng pondo para sa Mount Canlaon. Lagi po kayong nasa mga balita, Speaker Martin. Tanong din natin dito sa mga vlogger. No? Alam ko, supportive kayo kay Martin Romualdez. Laging nasa balita, laging nangangako ng tulong, laging nangangako ng paglutas ng mga suliranin. Merong ganyan noon Nung nagdaang panahon, 8 years ago, until 2 years ago, meron din politiko na ganyan Lahat ng gawin nasa balita. Namlansya lang ng isusuot na damit, nasa balita Si Leni Robredo. Ibig mo sabihin ba dong? Matutulad si Martin kay Leni Robredo? Hindi po. Si Leni Robredo, second Noong nag-eleksyon, second Si Martin, 0.4. Lahat po ng dyaryo. Speaker Martin, nariyan kayo lahat. Balandra ang pagmumuka, lahat po ng balita.
Laman kayo ng lahat ng balita, tumutulong, nagbibigay ng ayuda, ha? At nangangako ng mga tataasan sweldo ng teacher, nangangako na mapapababa yung presyo ng bigas. Bakit 0.4 pa rin kayo pagdating po sa mga survey, 0.4 pa rin. Mga picture sa mga highway. Bakit kaya? Kasi wala na pong impluwensya yung mga media. Ayun, magandang paliwanag. 'Di ba? Wala nang impluwensya yung mga media eh. Yung traditional media na kalat yung inyong mga ginagawa, hindi na pinanonood ng mga tao yan. Lalo na yung mga print media. Nako, wala na nagbabasa ng dyaryo. Kaya kahit na sikat ka sa media, teka badung. Bakit naman sa social media? Ang dami namang vlogger. O nga no, di ba napakarami po yung vlogger? Bakit hindi po kayo mapasikat? Speaker. Pinasisikat nila mga Duterte. Ang laman ng lahat ng binabalita ng mga vlogger, araw-araw, Duterte, Duterte, Duterte. Di ba? Panay Duterte. Kaya hindi po nila mapasikat itong kanilang dapat ay heir apparent ng kasalukuyang presidente. Panay sira sa Duterte, sira sa Duterte, sira kay Sara, sira kay Digong, sira kay Pulong, sira kay Baste. Bugbog. Panay Duterte. Maraming salamat sa promotion sa mga Duterte. Yung mga vlogger ng Duterte, pinopromote mga Duterte. Yung mga vlogger ng administrasyon, pro-admin, pro-BBM, si Duterte pa rin pinopromote. Paano kayo mapopromote? Yun yung problema nyo. Ang dami yung mga vlogger na under sa inyo. Tsaka hindi nyo po mauto na yung mga tao. Isa pa, katulad ng sinabi ko nga, di ba? Katulad nito. Ayuda lang yung nakikita natin na totoong pinamimigay. Pero anong uri ng ayuda? Tanungin mo mga tao, nabigyan ka na ba ng ayuda? Ikaw ba nabigyan ng panahon ni Duterte? Oo. 2 beses ako nabigyan ng ayuda. Ngayon ba, nabigyan ka na? Ay, hindi pa eh. Hintayin mo kasi kinakailangan si Martin mismo mag-abot niyan. Kahit pala bigay ng ayuda, hindi pa rin nakaranas yung iba ng ayuda. Tapos yung iba, ayuda lang ang totoo dun eh. Tignan nyo po yung sinasabi, no? Sige. Yan, yung ayuda sa Negros, okay yan, pagputok ng bulkan. Pero yung iba po, suportado niya yung panawagan ng taas sweldo. Suportado lang. Hindi siya gumagawa ng batas. Di ba? Dahil sinasabi niya, eto na, may batas ako. Natataasan ko yung sweldo ng teacher. Walang batas eh. Suportado niya lang. Sino kaya gumagawa ng batas? Basta sinuportahan niya. Kung sino man na may batas, suportado niya. Iba po yung yung tokis lang. Eto, ang tagal na po yung bigas, no? Ngayon nyo lang naisip yung solusyon. Di ba ang dami na nilang solusyon? Tinanggal na nila yung sabi yung kay Villar na batas na Villar, di ba? Ni Cynthia Villar, yung rice tarification law. Ayan na nagpapamahal ng bigas. Babaguhin na raw nila. Tapos eto ngayon. Bababaan nila yung taripa ng bigas. Kaya bababa daw ang presyo.
pangako pa rin. Pabahay, naroon din siya. Sa pabahay, siya nagsabi na on track yung 1 million per year. Hanapin mo. Asan po nakatayo yung 1 million? 2 taon na kayo, 2 million na yan. Sabi ko lang on track. Hindi ko sinabing makikita nyo. Pangarap yan eh. Sana alam nyo yung pangarap, no? Pinaliwanag na nila yan, di ba? Nung naghahanap kayo ng presyo na 20 pesos na bigas, ano sinabi? Pangarap yan, hindi yan pinangako. Yan ang pangarap ng Pangulo. Kaya yung 1 million, pangarap lang din yan. On track, pangarap nga eh. Iba po yung kaya po, kahit na anong gawin na project, ang mga tao marunong tumingin ng katotohanan at projection. Sasabihin nyo, mas maganda yung war on drugs ngayon kasi wala namamatay. Tanungin mo yung pangkaraniwang mamamayang Pilipino. Ano mas gusto nila? Yung war on drugs ni Duterte o yung war on drugs ngayon? Actually, ayaw na nilang tawaging war on drugs eh. Di ba? Ayun nga po. Mga ano pa, no? Kawawa po yung mga magsaka natin balang araw dyan sa kabababa ng taripa. Ganon din naman pala ang lutas nila. Paano na yung mga magsasaka natin? Kaya kahit na anong labas nyo sa dyaryo, pangapangako, alam ng mga tao ang katotohanan. Alam ng mga tao, wala naman pong, kami ba mamasamain namin yung pag may murang bigas? Bibili kami ng murang bigas. Pero kung pangako pa lang yan at pangarap pa lang, Diyos ko. Di ba? Alam nyo na ngayon kung bakit. No? Una, pinopromote nyo lagi mga Duterte. Ang kakapal din ng hiya ninyo eh, no? Imbestigahan nyo si Duterte doon. Okay. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayo magtanong.